Hello mga Tagalupa! Ngayon, nasa panibago tayong destinasyon na kung saan ating tutuklasin, ang ating alamin kung ano ang napapaloob dito. Kung saan pupunta tayo sa Ayala Triangles sa sentro ng Makati Central Business Tract. Tayo ay dadaan muna tayo dito sa ilalim ng underpass, Paseo de Rojas Underpass. Kung kayo ay manggagaling sa Buendia, pag tanghali o umaga, medyo hindi masyado maliwanag. Pero mabuti na lang, may ilaw kasi medyo madilim dito. So kung titignan natin, ito sa bandang kanan ko ay papunta sa kabilang side ng Ayala, Makati. Kung kayo ay manggagaling dito sa may bandang Paseo. Ngayon, aakyat tayo ngayon at makikita natin sa Ayala Triangle kasi ito yung saan ginaganap yung mga okasyon, mga events, pananuntunan na dinadaan o inilunsad ng isang Makati. Hindi lang sa buong Makati kundi sa buong lalawigan na pwedeng pagdausan. At ito na nga guys, mga Tagalupa, nandito na tayo. Malapit na tayo sa bandang Ayala Triangles. Ito yung mga karatula. Kung titignan natin sa may bandang kanan ay medyo hindi siya matraffic dahil that time na yan ay holiday. Ngayon dito naman sa bandang kaliwa ko, ito yung mga bahagi ng isang Ayala Triangles kung saan yung mga building at mga syudad. Ngayon titignan natin sa bandang kanan ang status ng sitwasyon ng kalsada. Hindi siya matraffic, hindi masyado matao, walang masyado sasakyan, bihira lang at normal lang sa dumadaan sa kanila ngayon dahil nga holiday. So kung titignan natin ating dadaanan ay maliwalas, dun madalas na ito'y dadaanan daw pag tayo uwi. At gusto ko lang naman natin alamin kung ano ang meron dito sa Ayala Triangle. At susubukan kong muna sa ng first vlog ay makita kung paano maging isang official vlogger. Diba? Subukan lang natin. Pag hindi, ganun talaga. Basta video lang tayo, okay? At narito na tayo mga Tagalupa, nasa harapan na tayo ng Ayala Triangle. Kung titinan nyo ang struktura, pakorteng kurba. At dito sa may bandang pinakita ko sa inyo ay may Tower 1 sa bandang kaliwa at saka nandito naman ay ang Tower 2. Kung titinan natin, ito sa bandang likod ko sa highway, sa kalsada ng Paseo, tapat ng Ayala Triangle, ay maaliwalas sa sakyan at ng kalsada. Ngayon, subukan natin, puntahan natin yung pinaka-exciting part, ang Ayala Triangle. Diskubrihan natin kung anong meron dito. So, ito nga, Ayala Triangle Tower 1, sinasabi ko kanina. At sa kabila naman ay Ayala Triangle Tower 2. Kung titignan mo ang struktura, kakaiba. Ito yung madalas nakikita natin pauwi na kakaiba sa struktura kasi na-imagine ko kung ano ang meron kasi kakaiba siya para sa akin kasi hindi naman ako madalas dumadaan dito pag-uwi. So, dahil may oras at panahon para bisitahin ito. Kung titinan nyo, itong ilalim na to, kung baka mapansin nyo, mayroong basa. Yan po ay indoor fountain. So, ngayon wala pang available na pwede makita natin ng fountain pero kundi indoor fountain po yan.
So dahil tuyo, dahil hindi pa available buksan ang indoor fountain. Lagpasin itong indoor fountain, makita nyo, ito yung bahagi na ating medyo kalahati, hindi naman kalahati, papunta sa kalahati na kabuuan ng Ayala Triangle. So halika, simulan natin. Di ba ang ganda ng tanawin? Parang may kahintulad sa ibang bansa, sabihin natin New York, pero ang iba sinasabi Singapore. Karating bansa ng Asia, natin ang bansang Pilipinas. Kasi pwedeng pasyalan kahit sino, ginaganap dito ang pagja-jogging, pwede mag-usap, magkita ang mga malalayong kaibigan at mga kasama sa trabaho, pwede magmuni-muni. Palatas-tas muna, andito si Mingming, in-introduce ko sa inyo si Potol. Bati ka naman sa ating mga viewers natin, mga Tagalupa. Diba? Binigyan ko lang siya ng highlight, binigyan ko lang siya ng spot para makita na siya yung ating bida. Bida! So, ayan. Hi, Potol! Potol kasi putol yung tenga niya kung mapapansin nyo. Ayan, diba? Close up ko lang saglit. Ayan. Cute siya. Karamihan sa mga pusa dito sa Makati ay nagkakalat, pero hinahayaan lang nila yan. At alam nyo ba, dito sa Makati ay pinapakain niya ng ibang kung sino-sinong organisasyon, mga taong nasa paligid, mayroong puso na magbigay ng pagkain sa kanila. Kaya mga pusa dito hindi payat, puro malulusog, matataba. Sinundan ako ni Muning. Ito yung bahagi ng Ayala Triangle, kung saan itong bahagi na to ay ginagawa dito is dinadaos yung mga palatuntunan o mga event na gusto nais magpalabas dito. Samot-sari, mga concert, mga plataforma. Ganda nitong fountain na to kung titingnan natin, no? Kakaiba siya sa struktura, pero gusto ko alamin kung ano ba ang meron dito. Pero sa susunod na panahon, alamin natin kung anong purpose nito. Pero maganda talaga siya itong struktura na to, yung view nito, dahil may fountain siya. At hello mga Tagalupa, welcome po sa Makati, dito sa lugar ng Ayala Triangles. Yan, may slogan sila, make it Makati. So, continue lang natin ito, lakarin natin to. Itong sa bandang kanan, mga establishmento na sarado pa, pero pupunan yan in the right time. Unti-unti magkakaroon yan. Itong bahagi na to, papakita ko na yung gitna na napapaloob dito sa Ayala Triangle. Kung titignan nyo, may mga taong mga nag-ehersisyo, naglalakad. Dito sa may bandang kanan ko, makikita nyo may mga pamilya-pamilya, mga kaibigan. Medyo malinis pa. Dapat syempre, ma-maintain natin ang kalinisan para sa ating din kapakanan din sa darating na panahon. Dahil ito yung ikinaunlad ng ating lalawigan. So, kung titignan natin dito sa may bandang kanan, kung nakikita nyo sa video, ito yung mga halaman na papaloob sa Ayala Triangles. Samot-saring halaman na pwede natin ma-discover. Pero sa sunod na panahon, ay pwede ko ang balikan natin to ulit. So, kung titignan nyo, may mga pamilya na naglalaro ng mga bata at pamilya. Maaari din kayo umupo dito. Oh, by the way, ito yung slogan nila, ito yung pakulo nila, TikTok Capital. So, sabi daw nila, ang capital daw ng TikTok ay ang Makati. Kung titignan nyo dito ay yan, maraming puno na nami-maintain dito. Kumbaga, isang paraan, isang kasiyahan dahil may mga puno pa natitira dito sa sentro ng Makati. Kung kita nyo maaliwala sa bibigay hangin, actually mahangin po kung naririnig nyo sa background ko, mahangin siya. Siyempre, narinig nyo yung taon ng aso, mga tao. Ayan. Si kuya, nagpipicture. Sana kuhaan din ako. Charot! Ito yung bahaging dulo naman ng Ayala Triangles. Kung titignan nyo, may bagong struktura ng building.
Ito yung bahagi ng Ayala Triangle sa may dulo na para para sa akin para siyang Columbarium style kasi yung gilid. Pero mamaya babalikan natin yan. Ito parang hagdan-hagdan pala yan. Rice Banawi Rice Terraces yung struktura niya, yung konsepto. And lakas ang hangin, napansin nyo, diba? So, kung titignan nyo, maaliwalas talaga at makita. Ayan, taas ang building na yan. Yung building na yan ng Makati. Mamaya balikan natin kung anong tawag dahil sa building na yan. Dito naman sa bandang kanan, ayan, makikita nyo. Yun yung bahagi, ayan. Medyo dinidiligan ng isang utility na namamahala dito. Ayan, pansin nyo, may mga foreigner din. Ito sa may bandang kaliwa ko, pero pakita ko sa iyan, yung ilalim na yan ay isang supermarket ng isang Ayala. Yan yung isa sa kapag may building, automatic may mga establishmento ng mga market na bilihin ng mga bagay katulad grocery, pagkain, anong pa man na kailangan sa isang condominium unit. Diba? May pamilyadong o foreigner, oh. Habol, cute ng bata. Dito naman sa may bandang bahagi sa Makati, ang tawag dito sa bahagi nito ay Makati Avenue. Ito yung way sa isang bahagi ng Ayala Triangles. Sa may bandang kanan, ito ay Ayala Makati Avenue. Ngayon, may nagpapapicture. Kung tito nyo, pwede lahat dito pumunta talaga. Kahit anong oras. Ito naman ay yung hagdan-hagdan pala yan para sa akin. Kung titinan nyo, ayan, sinubukan natin akyatin ito kung para makita kung ano yung makikita sa taas, mula sa taas pa rin sa baba, kung ano yung matatanaw. So, kung titinan natin, isang struktura sa gitna ng Ayala Triangle, kung tutusin, wala ito noon. Kumbaga, isa lang siyang normal na bakante. Pero ngayon talaga nagbago na yung, parang siyempre, sa pag-angat at paglusong ng sistema ng kagandahan ng isang munisipalidad, ay magiging isang magandang bahagi ito ng isang lalawigan. Ayan, nasa taas na tayo. Yan yung sa taas, sa bahaging taas na kinukuhaan ko pababa. Kung kita nyo, malakas ang hangin sa taas at isa sa bahagi na yan, maganda talaga.